Hello, good evening. Andito tayo ngayon sa room ko. Tulungan niyo akong mag-impake kasi bukas pupunta tayong Ethiopia. Isasama ko ng mga amo ko papuntang Ethiopia. So, gagawin natin, mag-impake tayo. Tara, tulungan niyo ako. Pakita ko sa inyo kung paano. Lahat ng gamit ko is binili ng amo ko. Lahat ng pan-travel, mapa-underwear, lahat-lahat binili niya para may gagamitin daw ako. And ang bait-bait nila. Although 1 week lang doon, so ewan ko na lang kung anong mga to. Mag-impake. Mga shoes ko. Itong bra ko. May pakita yun. Okay. Kailangan natin ilagay sa kailangan natin ilagay sa lagayan. Is that na? Kailangan na siya. Okay. Itong isusuot ko bukas. May tag price pa. May tag price pa siya. Tanggalin ko na nga lang. Ito. Ayan. Suotin ko bukas. Ewan ko kung anong ititerno ko. May tag price pa talaga. Sana yun. Wala akong gunting. Nabitan ko ang nail cutter. Yan. Ewan ko kung anong ititerno ko. Gusto ko. Heto ba? Tsaka ito. Heto ba? Or ito. Hello po. Punta tayong Ethiopia bukas. Kaya mag-impake na tayo. Ayan. Mga to binili ng amo ko. Wala tayong scissor, so gamitan natin ng ganito. Ewan ko kung anong maganda. Ito ba? Parang itong gusto ko. Ito na lang bukas. Itong suotin ko bukas. Mag-travel tayo. Mag-video na lang ako para may ma-share ako sa inyo kung paano ang Ethiopia. Ito talaga ito. Pants. Pants jeans pala. Yan. Tapos ito. Medium lang ako guys, kala nyo medium lang. Yan. Ang Paris. Tapos ito lang. Okay. And then ito naman is small. Small size. Pero malaki siya. Hello. Hi, good evening. Impake tayo. Ito, may mga portag. Kasi bibili lang to kahapon. Yan. Ihanda na natin. Ito. Isa ito. Ito is ito. Hindi natin pares-pares. And then, ito ko. High waist. Ito may pares ko dyan. Yan.
ito naman, dahil black siya, ito siya. And then, ito, mayroon na. Ito naman. Then ito, dahil black siya, ito. Extra na lang ito. Ito naman pajama ko, pantulog. Tulog na ito. Ano natin na isang ito. Itong iba is binili ko sa Dubai. Ito. Binili ko sa Dubai noong medium. Giordano. Ito naman ng black. Yan. Ito, ewan ko. Ito. Gusto ko nga ito isusuot ko eh. Pero hindi. Ilagay ko na lang dyan yan. Mga underwear ko. Patapos na ang Ramadan. Ngayon ay 28. So, malapit-lapit na. And 4 days na lang ano na nila 3 days na lang is Eid na nila. Sigurado ako maraming hadiah mga kadama, pero ako wala. Pero okay naman na, marami naman na silang binigay. Ito binigay nila sa akin, shoes ko. Ito ang susuotin ko bukas pag travel na namin. Ito. And then, lahat. Hinihan pa ako ng pad. Free. Towel. Wow. Lalagay ko dito sa maleta ko. And then, underwear ko na to. Underwear ko na to. And hindi ko nawawala. Ito ang pinabili ko kay amo talaga. Hair tonic para sa healthy hair. Sinin yung buhok ko. Kasi ito gamit ko. Mahaba na dapat to eh. Kaso pinutol ko kasi sasakit ang ulo pag mahaba ang buhok. And then, toothpaste. Kasama natin yan lahat. And then, Vaseline. Siyempre, hindi nawawala. Vaseline para sa face. Vaseline lang gamit ko sa face. Maganda siya. Ito. Kahit anong klase ng Vaseline, maganda siya. Massage mo lang konti. Pag di ka sanay, ma-irritate ka muna. Ayan. Ayan. Diba? And then, isasama din natin ang course lotion. Ito, listahan ng mga pera, kung saan napupunta ang mga pera natin daily. Ito, hi Manong Ludibico Duldulaw, bibuya ka. Hehe. Speaking of Duldulaw, shout out ka no ni Mark Dexter Duldulaw. Hi Insan, kamusta ka dita? Pagtrabaho ang Bagyo, bayan mo, Tagarden. Ingat ka kanayon. Yay! Sana uwi ka na at mag-uwi ka ng maraming strawberry. Diba? Ito, listahan ng mga saan napupunta ang huwag mo natin yung mga pera natin araw-araw. Ay, every sahod. Dito ko yung nilalagay para alam ko kung saan napupunta. And para alam mo, ito ang mga resibo ko. Ito ang ipon ko, di ba? Dami na. Kala niyo, katar lang to. Ipon ko.
Umutang ka? Oo. Tita Quadra Alas, umutang ka? At ini, nagaduurnong ko. Dami ko ng savings. Oh. 'Di ba? Itong savings ko. Kung sinong utang diyan, comment down below. Oh, charot lang. Joke lang. Yung goal ko na 2,100 real hindi pa natupad. Nang ano yun ha? Yung sasahod ko lang yan. Ayan. Okay, tuloy na natin ang pag-i-empake. Okay. Lagyan na. Okay. Sino sumuro? Mabali ni surot ko. Ang J Utopia. Medyas. Kailangan na ito ag medyas si Jay. Tama di kamuti panahon ni Jay. Baka nalamiis. Or napudot. Kayo, saan kayo magbabakasyon? Mga ka-frenzy, mga content creator, saan kayo magbabakasyon this summer? Paumpisa na po ang summer natin. Ayan. Mayroon akong andito pala tayo sa room ko. Medyo maliit lang yung room ko. Yung room ko nila parang CR lang nila. Mas malaki pa ata yung CR nila kaysa dito sa room ko eh. Pero hindi ko na kayo itutur sa room ko. Tsaka na, marumi pa. Ayan, nag-slow connection tayo. Okay. Ito gagamitin ko bukas. Set aside natin. Ito din ang letter ng anak ko. First letter niya sa akin na pumunta ko ng Qatar. Papakita ko sa inyo. Basahin nyo kung mabasa nyo. Sulat to ng K2. K2 ng anak ko nung sinulat niya to. Sabi niya is, Mama, I love you. Mama, magpakabait. Mama, ang bait ka. Ang bait ka sa akin. Mama, I love you. Grade 4 na ako kapag umuwi ka. Tapos, ano sabi niya? Kapag nasasaktan ka na mama, I love you mama. Magpakabait ka dyan. Uuwi ka kapag nasasaktan ka na mama. Sabi niya, Mama, I love you. Sinulat niya ito noong June 28, 2024. May date siya. Tapos may extend, may ano pa siya. Diba? Shout out to Evelyn Domingo. Andito ka sa Qatar ngayon, pero pupunta naman ako ngayon ng Ethiopia bukas. Hindi tayo magkikita. So, basahin mo muna yung mga letter ng anak ko, ng apo mo. Sabi niya, Baby, love mama, I love you. Mama, love papa, I love you. I love you too, mama. Kapag umuwi ka, mama, ililibre kita ng cake. Diba? Ang sweet. Pag uwi daw ako, lilibre niya ako ng cake. O yan o. O, basahin niyo. Yes. Hindi tayo magkikita, Lola. And ito yung mga drawing ng anak ko. First, ito yung umiyak ako noon. Hindi ko alam. So, bago ako kasi natid nila ako sa bus station dun sa may ano namin agency ng Santiago. Natid nila ko doon ako sumakay. Sabi niya, Mama, heto sa'yo. Tapos pag bubuksan ko na sana at babasahin, sabi niya, huwag mong basahin, babasahin mo na pag andun ka na. Tinupad ko naman yung ano niya, pero binasa ko nasa bus na ako. Iyak ako ng iyak kasi doon ko lang na-realize ang sakit-sakit pala na mawalay sa anak. Marirealize mo na mahal ka ng anak mo. Tapos, basta ang sakit-sakit. Ang hirap. Pinakamahirap sa isang OFW is yung magpapaalam ka. Saying goodbye is so much difficult. Pag umaalis kayo, ano yung pinakamahirap sa inyo?
Diba pag nagpapaalam ka na, kasi doon na ilalabas lahat ng luha mo, doon na parang ayaw mong umalis. Nung nag-apply ako, sabi ko, ba't ang tagal. Nang dumating na yung araw, sabi ko, stop muna sana ang oras. Ayaw kong umiyak. Pero okay lang. Pangalawang country na ako, pero parang gusto ko mag-stop, pero wala pa akong napapatunayan sa sarili. Gusto ko munang magpundar. Iba talaga pag may pinundar na, pwede na siyang mag for good. Pero ako wala pa. Kaya ayaw ko munang mag for good. Baka kayo, Tita Quadralas, pwede ka na mag for good. Dabalaymon. Gawit tanta, pantag video, kaya balayo. Diba? Okay, tuloy na natin pag-impake. Wala na pala, nailagay na lahat. Ayan. Wait. Sakay na lang ng aeroplano. Meron pang tag. Dapat sana Indonesia kami pupunta, pero ewan ko ba, nagbagong isip nila. Last hour na sila nagbago ng isip. Ayan, ready na tayo. Okay. Sinong gustong sumama? Lola Evelyn, manong nga weeks yun dito ay Dubai, ay Qatar. Okay, makipag-chismis muna ako sa inyo. Wait. Wait lang, tumatawag amo ko guys. Hello madam, good evening. Okay madam, tomorrow? Okay. No cook? Ay, okay. 5 in the afternoon, morning. 5. Okay, madam. Okay, madam. Good night. Okay, good night. Sinabi ng amo na 5 daw ng hapon, nandun na kami dapat sa airport. Okay, ano na yung topic natin kanina? Shout out sa mga followers ko. Maraming salamat sa mga react and comments ninyo, and asahan nyo magre-respect ako sa inyo. And hi Daisy, hi, shout out sa'yo. Kailan ka papasyal dito sa Dubai? Si Lola nandito na sa Dubai. How about you? Halika na dito. Ay, Dubai, Qatar pala. Pero wala ko, alis ako dito. Punta akong Ethiopia bukas. Kaya kahit punta ka, hindi din tayo magkikita. Tsaka, hirap naman, wala akong day off. Okay lang sana kung may day off ako. But for now, wala. Ewan ko, baka sakaling mabigyan din. Huwag lang naman kayong purong mga count me in dyan, mga content creator. Pasyal din minsan. Okay, nag-slow na tayo. Nag-slow connection na. Wow! Dito kayo sa Qatar? Lola, dalawa kayo ni Daisy? Wow, sana all. Hi, Ma'am Crisalie! Happy watching! Thank you for watching. Nag-live na lang. I-share ko lang yung paano mag-impake papuntang Ethiopia bukas. And you watch. Hi, Ma'am Crisalie. Ma'am Crisalie is teacher ko ng Araling Panlipunan when I was high school. From first year high school until I graduate. Yay. Thank you, madam. Thank you. Sa matataas na grade na kahit pasaway ako, is ipinasa nyo pa rin ako at naintindihan nyo.
Kinuha ko na yung pagkakataon na to para mag-thank you sa'yo. Pasyal kayo sa Framil River, what's that, madam? Sa riverside nila, sa Magsaysay. Tulay ng Magsaysay at San Pascual, pagitan nila. Doon, may restaurant sila doon, nila Ma'am Crisanil Framil. Punta kayo doon, mura doon at masarap. Maganda pa yung, yung view. Nakaka-relax. Wow, magkakasama kayo ni Ate Dadang at saka Nanay. Siguro ni Jenny Lynn. Okay. Gabi na, anong oras na sa Pilipinas? Mag alas 5 na sa Pilipinas. Kaya si Ma'am Crisalie is gising na. Yung iba is tulog pa. Boring mag-live. Naboboringan ba kayo sa live ko? Wala lang, share lang ako. Bilang isang OFW, napakahirap. Dubai. Napakahirap maging isang OFW. Bakit? Kasi sakripisyo mo lahat. Nag-a-apply ka pa lang. Parang nakabaon na yung kalahating katawan mo kasi hindi mo alam kung ano ang pupuntahan mo at kung sino yung mga makakasama mo. Kung mababait ba sila o kung makadiyos ba, makatao o mapagbigay. Mga ganyang positive. Pero sabi nga nila, think positive. Oo, think positive. Hindi ako naman nung una. Hindi ako totally think positive. Meron din akong negativity. Na iisip ko rin baka matulad ako ng mga ibang OFW, pinatay, ni-rape, ng ganito, ganyan. Pero naglakas loob pa rin ako and eto na ako ngayon, pangalawang bansa na ako. Dun sa una, dyan sa may Dubai noon, yung amo ko, hindi kami magkaintindihan. And maldita siya, demonyita. Ewan ko ba dun, utos dito. 3 na nga kami sa bahay niya, 2 palapag lang yung bahay niya, pero 6 yung anak niya. 3 na nga kami doong katulong. Hindi pa kami magkanda o gaga dahil palautos siya. Bossy siya masyado. Maging mga anak niya bossy. Pagpatay lang ng ilaw, pag namamalansya ka sa baba, tatawagin kanya, quickly, sura, come here. Okay, kung tatanungin mo pagdating mo sa taas, ikaw nun sa namamalansya, patayin mo na yung plancha, takbo sa taas, tatakbuhin mo yung 2nd floor. Ayun lang pala, close the light. Kasi nakalimutan. Ewan ko dun. Ayun, tapos, nung kinuha na nila yung isang kadama, kasi meron isang trainee lang namin doon sa bahay. Nung umalis na yung isang kadama, kasi umuwi na, tapos na yung kontrata niya, di kami na lang 2. Nagtiyaga pa kami. Tapos nung mga few months na, kinuha na din yung isa, yung tunay niyang amo. So ako lang naiwan. Ay, hindi ko na alam yung gagawin ko. Tapos last time, alas 10 na, Tuesday noon, alas 10 na ng gabi. Tapos dapat maglilinis na ako noon ng sala nila dahil matutulog na. Pero nabwisit ako sa kanya kasi na umakyat ako para kuhanin yung mga damit labhan na hindi pa binibigay. Ang daming tambak yung plantsahin. Gusto pa man din niya is paplantsa lahat. Ayun, sinigaw-sigawan ko siya. Dinala ko yung lahat ng kontrata ko, lahat ng papers ko sa taas. Ibinasa ko sa kanya. Tapos sabi ko, ginagawa mo akong tanga kahit papano naman na may natapos naman ako sa pag-aaral. Nakagraduate naman ako ng high school, sabi ko. Tapos sabi niya, alam mo kung anong pinirmahan mo, alam mo kung anong pinirmahan ng amo mo at saka ikaw. Alam ko, sabi ko, hindi naman ako masyadong tanga man ako, pero hindi naman masyado, nakakaintindi rin kahit paano, diba? So, ayun, nag-Arabic siya. Ginawa ko, nagtaga-Tagalog din ako, nag-Ilo-Ilocano pa ng language na ng Pilipinas. Sabi niya, huwag kang magsalita ng hindi naintindihan. So, sabi ko naman, o di,
kung ayaw mong magsalita ko ng language namin, magsalita ka rin ng English para parehas tayo. Ayaw. Ang ginawa ko, tumawag ako ng Dole at More. Ang Dole din, pinagpasapasahan ako. Sabi niyang Dole, tumawag ka ng More. Tumawag ako ng More, sabi, tawag ka ng Dole. Tumawag ako tapos ginawa ko sila ng dalawa, tinawagan ko. Ayun, nakapag-file ako at sabi ko, sige, cancel visa na lang. Kung ayaw ibalik sa agency, cancel visa. Ayun, sabi pa ng Dole is, hintayin namin ang reaction ng amo, ang action. Walang action ng amo. So, ang ginawa ko, tumawag ulit ako sa kanila. Ayun, nung tumawag na ako, sakto naman na enough ng amo ko yung SIM card ko. Tinanggal niya dun sa connection ng Dubai kasi connected sa kanila yung SIM card ko noon. Ayun, buti nakatawag pa ako sa Dole. Pero yung Dole na yata, ewan ko kung Dole ba yung nag-cancel visa sa akin o sila na mismo. Kasi nilink ko na yun eh. So, umuwi ako ng Pinas ng February. Tapos nag-apply ulit ako ng Singapore. Sa Singapore, meron na akong amo sa Singapore. Pero inayawan ko kasi wala akong financial. Gastos mo lahat tapos matagal ang process. Hindi ako nakatiis. Nag-apply ulit ako ng Qatar. Nagsapalaran sa Qatar. Lumipat ako ng ibang agency. And then now, andito ako sa Qatar. Thank God ako. Kasi ang bait ng mga amo ko. Bait-bait nila. Libre lahat. Wala kang gastusin. Ang sahod ko is 1,460 yung una. Pero tinanong ako ng amo ko, first sahod ko, nagtanong na yan. Sabi ko, 1,460 sa kontrata. Sige, gawin natin 1,500. Nung after 2 months, sabi niya, pag naluto mo na yung haris is pinakamahirap lutuin. Hi Joy Padyangan, hi, thanks for watching. Kamusta ka? Nagawid ka niya. Nagawid ni Bingan ka. Sumarsarunukan. Han ka extenden, uwi ka na. Pero wag ka muna magpakasal, hintayin mo ako. Charot. And then, ayun, nandito na ako sa Qatar. Libre naman lahat. Ultimo pad, libre. Tapos, itinaas yung sahod ko, naging 1,700. Pero mag-isa lang ako. Tinanong ako kung kukuha ba ako ng kasama ko. Sabi ko, wag na. Baka makakuha pa ako ng plastic. Diba? Hirap may kasamang plastic. Hirap may kasama, lalo na pag di kayo magkaintindihan. Simulan pa ng away. Hirap na yon. Hi Joy from Dubai. Apay tagkatawa ka, shout out ka nga rod din pa'y kayat. Diba? Di pa nakontento amo ko sa pagtawag, nag-chat pa sa WhatsApp. Okay. Oh, Lula, mag-isa ako. Nagtanong na amo ko, 2 beses na nagtanong. Kuha pa tayo ng kasama mo. Sinabi ko naman na, nahiya naman ako magsabi na, okay, kuha tayo, pero ako yung mamimili. Pero, hindi naman nagtanong eh. Baka naman sila na yung kukuha mismo. Tapos kukunin ibang lahi. Mahirap na yon. Hindi kami nagkaintindihan. Amo ko matanda, hindi kami nagkakaintindihan nun. Arabic lang siya. Kaya dito lang ako nakapagsalita ng Arabic. Alam ko na yung ibang Arabic na hindi ko alam dati. Patapos na ang Ramadan. Joy, malaki-laki na yung mata mo, ay bags mo. Baka mas lumaki pa yan kasi Ramadan, pero patapos na, pwede na yan. Uwi ka, maayos na yung mata mo.
Adayo pa nga, lapit na, umuwi na nga si Beng. Umuwi ni si Beng. Magkasunod lang kayo. Buti si Ariston Menya from Korea, 2 beses na nagbakasyon. Sa every year yata. Magkasunod lang kayo ni Ariston. Diba? July? February, March, April. July, agawid kan. Graduation ti Ramadan. Tantaran! Kamusta ang mga eye bags? Eye bags ko, konti lang. Kasi, tinutulungan ako ng Vaseline. Gamitin mo Vaseline, maalis lahat ng pimples mo. Vaseline gamit ko, jarupak na. Pinkish ka pa. Pinkish. Pinkish ka. Ito dati, ito madimay cut. Ewan ko na ito. Tattoo. Mayat. Diba, kung may pimples ka, red spot, pwede mong gamitin to. Mas ganda sa mukha. Maganda rin sa dry skin. Okay, dyan na muna tayo magtatapos. Bye-bye na Lula. Good night. Tulog na ako. Bye-bye. Bye mga ka-frenzy. Bye. Bye-bye Lola. Good night. Love you.